Inimbitahan ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig tungkol sa war on drugs. Bukas gaganapin ang hearing tungkol sa umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration. Kasunod ito ng mga isiniwalat ni dating PCSO General Manager at retired police officer Royina Garma na mayroon umanong reward system sa mga pulis na makakapatay ng drug suspects. Si Duterte naman, handa raw humarap sa kamera lalo't marami raw siyang sasabihin. Sa programang Problema Nyo, itawag kay Panelo ng SMNI, iginiit ng dating Pangulo na hindi niya iniutos ang pumatay sa gitna ng drug war. Hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight so that if they fight, then we will be justified in killing them. Kaugnay niyan, magkakaroon na rin ang Senado ng sariling investigasyon tungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero imbes na ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, gaya ng kanyang hinihirit, ang Blue Ribbon Committee ang mangunguna sa pagdinig. Pangungunahan ito ni Blue Ribbon Subcommittee Chairman Coco Pimentel. Kaugnay niyan, magkakausap natin mismo si Senator Coco Pimentel. Magandang tanghali po sa inyo, Sen. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Salamat po ng nakikinig sa atin. Sen, may schedule na po ba sa pagdinig kaugnay ng war on drugs noong Duterte administration? Nandito ako sa Senate ngayon. Opo. Kasi inaayos ko ngayong schedule. How soon will that be kung sakali man? Ano po ang target nyo, Sen? Mukhang this week mahirapan na kami. So most likely next week yan. Next week po magsisimula. Nakausap nyo na rin ho ba si Senator Bato de la Rosa at Bongo kung kaugnay po ng resource person na gusto nating ninyong imbitahan? Hindi pa. Pero today, yan ang plano kong gawin. Kausapin ko si Senator Bongo na sabi nila nag-file daw ng isang resolution. Senator Bato na interesado sa subject matter. Siyempre, yung kasama ko sa minority, Senator Risa, Majority Leader, Senator Paul, and the former Majority Leader, Senator Joel. And of course, my very own chairperson, Senator Pia Cayetano. Kakausapin ko lahat yan. Will join po. Aasahan po ba na maiimbitahan mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Posible. Pero baka hindi sa first hearing. Opo. Kasi sa first hearing, ipalabas na muna natin yung kwento, yung istorya. What is ano yung tunay na nangyari? Ano ba yung official na palisiya? Tapos sa second hearing, invite na natin si President Duterte, lalo na kung siya ay dinidiin o madidiin. Dito po sa investigasyon na gagawin, magiging papayagan ho ba na maging bahagi sa investigasyon sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo? Yes, as a matter of right, meron silang karapatan na mag-attend sa hearing. At saka pag-attend nila sa hearing, hindi sila resource person. Hindi sila testigo. Pag-attend sila ng hearing, member sila ng committee. O yun po yun. Senador sila. Karapatan po nila yun. Ano po ang magiging kaibahan nito, Senator Coco, nitong investigasyon ng Senado sa House Quad Committee? Well, siguro makikita nila na merong overlap, merong mauulit. Pero objective ang ating ako, very objective lang ako. I will follow the evidence. O kung yung mga testigo, mga resource persons sa House ay mauulit sa Senado, tapos under cross-examination, mapapanindigan nila yung sinabi nila, matibay yung kanilang mga kwento, kanilang istorya, kanilang ebidensya, baka ang ending dito, parehong magkamuka ang aming resulta. Pero depende po yun, medyo malayo-layo pa yun because I want the witnesses to be subjected to cross-examination.
Saan din po, ano rin po ang magiging focus talaga ng Senado on this investigation? Meron din pong mga nagsasabi na ang tagal nang nangyayari sa Quad Committee, sa House Quad Committee, itong investigasyon at bakit ngayon lang din sisimulan ng Senado? Ito sa Senado, reaction ng Senate President ito sa panawagan ng 1 or 2 members na gusto nila mag-imbestiga. So, kasi kung merong ganyang panawagan sa Senado, hindi naman niya pwedeng baliwalain yung sentimiento na yan eh. So, kailangan mag-hearing kami. Pero hindi pwedeng ang mag-chair ng hearing is si Senator Bato de la Rosa na nabanggit ang pangalan naman in relation to the war on drugs. So, ang best mangyayari to accommodate the clamor na magkaroon kami ng hearing sa loob ng Senado, may clamor eh. So, mag-hearing kami. Pero ang napili yata ni Senate President Cheese ay ako. No? So susunod po tayo sa kagustuhan ng ating mga majority ng Senado. Pero sabi niyo po, Senator Coco, wala pa pong reaksyon mula po kina Senators De La Rosa and Go? Hindi ko pa sila kinakausap eh. Andito ko sa office para titignan ko kung na-form na ba yung subcommittee, formally, ayos na ba, official na ba yung subcommittee, tapos tatanggapin ko yung assignment ko, then tatawagin ko na yung mga senador para meron kaming ground rules, klaro ground rules namin, klaro yung sino yung gusto nilang imbitahin ko rin para mabigyan sila ng chance para makasagot sa mga paratang laban sa kanila. So ito muna po yung inyong focus, tututukan within the week, paplansyahin muna lahat bago talaga magsimula po ang investigasyon ng Senado on this. Correct, kasi meron kaming 3-day notice rule eh. So, kung padala ko bukas yan, and ang earliest natin magagawa, Thursday na. Ayaw naman natin ng Friday na hearing kasi mahirapan kami sa Senado sa Friday. So, ang pinaka-logical, baka early next na. Opo, early next week. Alright, thank you for the update at patuloy na lamang po namin din itong babantayan, lalo na pag magsisimula na po. Salamat po sa inyong oras, Senate Minority Leader at Blue Ribbon Subcommittee Chairman, Senator Coco Pimentel.